Makasilip nga sa isdaan sa labas, ano? Ba't may lumot? Lumot na naman? Umay! Na naman! Lumot! Kagwapo, feel nyo rin ba yung problema ko? Yung naglulumot yung outdoor setup natin, mapa tubs and tanks. Huwag kayong mag-alala, dahil yun ang pag-uusapan natin. Paano nga ba masolusyonan yung ganong problema? Tara na! Welcome back sa Guwapito sa Aquatics mga kagwapo, no? Nagbabalik na naman si Seloy na may dala-dalang panibagong video nating pagsasamahan, panibagong content nating pag-uusapan. At for today's video, pag-uusapan natin yung paglulumot sa ating outdoor setup, mapa tubs or tanks. Ano nga ba yung pwede natin gawin para maiwasan or masolusyonan, dahil meron tayong 4 na paraan para sa problemang naglulumot na yan. So ano pang hinihintay natin? Tara na! Ayun mga kagwapo, no, bago natin umpisahan, i-address muna natin yung mga dahilan kung bakit naglulumot yung mga tubs or tanks natin sa outdoor setup. So ang kalimitang dahilan naman talaga niyan is exposed sa direct sunlight, no? Ngayon, kung ang tubs or tanks nyo sa outdoor nyo ay matagal na na-expose sa direct sunlight, malamang sa malamang talagang lulumutin yan mga kagwapo. Mas matagal siyang naka-expose sa direct sunlight, mas mabilis siya maglumot. So paano nga ba natin maiiwasan yung sobrang paglulumot? Ito na talaga. Umpisahan na natin yan mga agwapo, yung 4 nating paraan. Para sa una nating paraan is provide shade doon sa ating mga outdoor setup na tanks or tubs. So, 'di ba sabi natin kanina, yung sobrang paglulumot dahil yan sa sobrang exposure sa direct sunlight. Ngayon kung magpo-provide tayo ng shade doon sa mga tubs and tanks natin sa outdoor, malamang sa malamang mababawasan yung sobrang paglulumot ng ating mga tanks, no? So ano bang pwede nating ipantakip, no? Kung may mga tubs kayo, malamang may kasama talagang takip yan, pwede nyo ipantakip yon. Ngayon kung may mga aquarium naman kayo, mga tanks naman kayo sa labas, pwede nyo ipantakip yung karton, trapal, ano pa ba, yero, kung ano mang meron kayo on hand, pwede nyo ipantakip basta makakapag-provide siya ng shade doon sa mga tanks nyo sa labas. So by that way, talagang mababawasan yung sobrang paglulumot sa tank nyo. Malaking tulong na yon kahit paano mga kagwapo, di ba? Syempre, mas gugustuhin natin yung konti lang yung paglulumot kesa naman yung sobra-sobra, di ba? So ano pang ginagawa nyo mga kagwapo? Takpan nyo na yung mga outdoor nyo, lalo na pag direct sunlight yan. At may iwasan nyo yan mga kagwapo, yung sobrang paglulumot. And mga kagwapo, nakita nyo naman sa outdoor setup ko, nilulumot talaga yung mga tanks. Ayan, nilulumot yan, ano? Kasi exposed talaga sa direct sunlight yung setup na to. So na-expose tong mga tanks ko ng 6:30 to 10:30, mga ganon, mga 4 na oras. Pero tinatakpan ko to mga agwapo, pinatatakip ko dito karton. Partida, tinatakpan ko pa ng karton yan, no? Tingnan nyo, naglulumot pa rin. Pero kahit pa paano, nabawasan. Dati sobrang sobra. Ngayon nabawasan kasi tinatakpan ko na. Yan, karton lang pinatatakip ko. Pero nakabili na ako ng trapal ngayon. Upgrade na ako. Upgraded na, no, kahit pa paano. Yan, yun lang sa una nating paraan mga agwapo. So yan mga agwapo, no, ito yung gagamitin kong lona pala to, lona doon sa harap. Imbes na karton yung dati nating pantakip doon, gagamitan na natin ng ganito, no? Kasi nakabili tayo, mura lang. Ano yata to? Mayama ba yon? Mayama na lona. 6 feet by 8 feet to. Parang saktong-sakto lang doon. And ayun, nabili ko lang yata to, 295 sa Shopee. Di ko maalala kung tama ba yon. Pero yan, no? Mas maganda to kaysa sa karton. Talagang makapag-provide to ng shade doon sa ating mga tanks sa labas. So ayan mga agwapo, no, kung mapapansin nyo, nailagay na natin yung lona natin, ano. And kitang-kita nyo naman na maaraw ngayon dito sa tapat namin. Pero itong mga setup na tanks ko dito ay hindi naarawan. Kitang-kita nyo naman, no. Dahil dito, no, yan. Dahil sa tulong nyan, may iwasan ng sobrang paglulumot at pag-green water sa mga outdoor setup ko. Yan.
Para naman sa pangalawa nating paraan mga agwapo, no, syempre hindi naman mawawala ng kusa yung mga lumot na yan, no, lalo na yung mga nakadikit sa tanks and tabs natin. Mawawala yan by removing it sa pamamagitan ng pagtatanggal or paglilinis ng mga lumot na yan sa mga tabs and tanks natin. Ngayon, one way or isang mga magandang bagay na panlinis dyan is yung mga ganito. Aquarium scrubber yata tawag dito, no? Nabili ko lang to sa I think 80 to 100 pesos, di ko maalala. Maganda dito, may handle na, no? Hindi na mababasa yung kamay mo pag naglilinis ka. So, kahit pa paano nakakatulong to. Ngayon, kung may budget ka, pwede kang bumili ng ganito, no? Pero kung meron ka pa talagang sobrang budget pa, siguro mas maganda bumili ka ng mga magnetic scrubber tulad nito. Yan, medyo may kamahalan lang, wala akong idea sa price, pero sa itsura pa lang medyo may price na kahit pa paano, 'di ba? So, kung wala ka namang budget, okay lang dahil pwede ka naman gumamit ng mga gantong scrubber or kilala bilang Scotch-Brite, no? Kalimitang tawag natin dito Scotch-Brite, yung brand niya. So pwede naman to, wala namang problema kasi pare-parehas lang naman sila ng use, no? So pakita ko sa inyo kung paano mga agwapo. Sample na lang natin dito sa isang tangko, agwapo, no? Ito gagamitin natin. So yan, pangkukuskus na lang yan, simpleng-simple. Ayan, oh, kuskusin natin, ha. Oh, di ba? Luminis. Oh. Ayun. Ang pinaka main concern ko dito, pinaka main problem ko dito, kung nakikita nyo, pag tinanggal nyo yung lumot, no, gamit ito, sumasama yung mga lumot, yung mga dumi nun sa tubig. So lalo na pag sobrang lumot, talagang magigreen yung tubig nyo or magdudumi. Ngayon, intayin nyo munang bumaba yung mga dumi na yun bago nyo ma-water change, bago nyo tuloy ang malinis yung tank nyo. So minsan medyo mahirap pag makapal na, kaya maganda habang manipis pa lang yung lumot, scrub nyo na para hindi kayo mahirapan pag gumapal, diba? So manipis pa lang, tanggalin nyo na kagad para hindi na rin pangit sa paningin natin, diba, no? So yun lang, agwapo. So yan mga agwapo, no? Sa pangatlo naman, very similar lang din doon sa pangalawa, kasi panlinis din siya, pantanggal din siya ng mismong lumot, diba? So pinagkaiba nun, ito, yon kasi scrubber ito, hindi ko alam tawag dito, parang DIY ko lang. Ito siya, parang algae scraper, parang ganon, tawagin na lang natin ganon. So medyo delikado lang kasi may blade na involved, tsaka stick. So yon, blade tsaka stick lang yan. And maganda siyang pangtanggal, no? Papakita ko sa inyo mamaya mga agwapo. Pakita ko muna sa inyo kung ano itsura. So yan mga agwapo, no? Ganito lang itsura nyan. Stick lang ang kailangan nyo, tsaka blade. So parang nilagyan lang natin ng konting hiwa yung stick. Chopstick lang ginamit ko, mas maganda, mas manipis, mas maganda. Pero chopstick lang yung meron tayo dito, so yun na lang ginamit ko. Ayan, no, hiniwaan lang natin yung gitna para may pasok yung blade doon. Tas ayan na. So ayun, yun lang, ganyan lang kasimple yan mga agwapo. So again, bago ko ipakita sa inyo kung paano gamitin, paano siya ginagamit, no, isang paalala lang mga agwapo, no, sa mga gustong gumamit ng gantong tool pang tanggal ng lumot, is mag-ingat kayo kasi may involved na blade, baka masugatan kayo. Lalong lalo na sa mga batang gusto mag-try, please lang, kung hindi nyo kaya, ipagawa nyo lang sa mas nakakatanda para mas safe. Pero yun, stay safe lang tayo, please lang, ingat-ingat din. So ito na mga agwapo, no, gamitin na natin tong DIY algae scraper natin, no. So ingat-ingat lang, baka kasi matamaan din yung mga isda natin, ha. So ito, yan. So dyan yung mga malumot na part, sige, pang scrape natin. Ayan, nakikita nyo naman, ayan. Ayan, ang maganda sa kanya, hindi siya katulad ng scrubber na pag pinang-scrub nyo, yung mga lumot na pupunta sa tubig. Ito hindi, kasi kada scrub nyo, parang namumuo siya, napupunta sa baba. Mas madali siyang linisin kaysa doon sa gawa ng scrubber. So mas gusto ko to kaysa doon sa scrubber mga agwapo. Though ingat-ingat lang din mga agwapo, baka masugatan kayo or baka madali yung mga isda nyo. Doble ingat lang mga agwapo pag ito gagamitin nyo. So yan mga agwapo, no, para sa pangapat na paraan natin, ito yung sa tingin ko pinaka less hassle sa lahat ng paraan natin sa apat na yon. Dahil dito, by the way, dito rin tayo, maglalabas din tayo ng pera dito. So, budget, lalabas yung budget dito, pero hindi naman masyado kasi
mag-i-introduce tayo dito ng mga algae eaters. So yun na nga mga kagwapo, no, common algae eaters are pleco, no, or janitor fish and snails. So in my case, snails lang din yung ginamit ko, no, papakita ko sa inyo mamaya, no. Dito naman, pwede kayong gumamit ng mga snails, no, common algae eaters yan. Pwedeng nerite snail, apple snail, ram's horn snail, pond snail, or any aquarium snail na pwede nyo magamit. Pwede yon as long as malinis, as long as parang own breed siya ng ibang breeders. Huwag kayong kukuha sa wild kasi baka mamaya parasite carrier, madadali lang inyong mga isda, no? So doon lang tayo sa safe, doon lang sa binibreed ng mismong breeder. So ayun, ilala din sila as algae eater talaga sa aquarium hobby. So yung pinaka safe and pinaka less hassle na paraan ng pagtatanggal ng lumot sa mga aquarium tanks natin. So pakita ko sa inyo mga agwapo So ayan mga agwapo, no, ang gamit ko ngayon is nerite snail, no? Dahil nung una wala tayong makitang apple, so nerite na lang ang nakita ko. So yan na lang binili ko dahil isa rin sila sa pinaka masisipag kumain ng mga lumot. So as you can see dito sa frame natin ngayon, 'di ba malumot 'yan? Tingnan nyo naman, may mga patch na wala na lumot kasi kinain na ng mga nerite natin dito, no. So napakasipag nila maglinis ng tank. Lahat ng tanks ko dito may nerite yan. Ayan, no. Ito nyo, may mga patch na walang lumot. Nakainan na ng nerite yan. So pwede kayong gumamit ng apple, ram's horn, pond snail, nerite snail, at kung ano ng pang snail, no, na pwede sa aquarium hobby. So pinaka main problem ko lang dito sa nerite is talagang escape artist sila. Talagang tumatakas ng tanks kahit anong gawin. Sa totoo lang, parang 50 piraso yung nerite snail na binili ko. Dumating sa akin nung 2 weeks ago, 50 piraso yata. Ewan ko lang kung ilan na lang ngayon. Kasi tigtatlo per tank yun eh. Parang tigdadalawa na lang nakikita ko. So talagang maraming tumakas, no. So yun lang, pero nagagawa naman nila yung trabaho nila. Naglilinis naman sila ng tank. Hindi nga lang matopak minsan, tumatakas talaga eh. Speaking of topak, speaking of takas, meron ng isang nerite dito na tumakas. Ayan o. O diba? Ba't nandiyan ka? Ang layo mo naman. Dito ka eh. So ayan, good na good. So ayan na nga mga kagwapo, no, yun na yung 4 na paraan natin para masolusyonan yung problema ng paglulumot na yan, ano. So sana sa 4 na paraan na yun may natutunan kayo, or sana sa 4 na paraan na yun may magamit kayo para masolusyonan yung problema nyo sa paglulumot ng mga tubs and tanks nyo. Sa akin lang, no, tip ko lang, wala mong problema, lahat naman is effective. May kanya-kanyang advantage and disadvantage. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Pero sa akin kasi ang ginagawa ko, tinatakpan ko yung mga tanks ko sa labas para less exposure sa direct sunlight. Plus nakita nyo naman na may mga snail ako. So dalawang paraan na yung meron tayo. Pagka sinisipag ako, gumagamit ako nung scraper, hindi yung scrubber, scraper. Kasi mas madali siyang gamitan para sa akin. Mas madali ding maglinis pag yun ang ginamit, ano. So depende na sa inyo, bahala na kayo. Bahala na kayo, diskarte nyo na yan kung paano nyo malilinis yung mga tubs and tanks nyo na nilulumot. So yun, 4 na paraan. Sana nakatulong mga agwapo. Maraming salamat sa panonood ng vlog na to. So yun na nga mga agwapo, no, kung nagustuhan nyo, please click like, no. Kung meron kayong content suggestion, gusto nyo magpa-shoutout, comment lang, walang problema. Kasi nagbabasa naman tayo ng comment section mga agwapo, sumasagot din tayo. So kung may mga concerns, meron kayong suggestion, shoutouts, nababasa natin yung kagwapo. Please do share my vlogs para mas madaling makarating sa mga fish keepers na nangangailangan ng tulong pagdating sa fish keeping, di ba? Mapa plants, fish, or breeding, grooming, or kung ano man yan, meron tayong mga content na maaaring makatulong, di ba? So, subscribe na rin kayo sa channel ko, Guapitos Aquatics. Click the notification bell down below para lagi kayong updated sa mga nilalabas na video ni Guapitos Aquatics. So, like my page, Guapitos Aquatics po. Like nyo rin yung page ng grupo namin, Guppy Project Philippines. Lahat po ng link nasa description box. Click nyo na lang, tapos like nyo na lang yun. Like and follow na lang, kagwapo. So, yun na nga. Maraming salamat sa panonood ng vlog na to. See you on the next vlog. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Guapitos out.